Ang title po ng ating pag-uusapan ay Two Things to Make the Blind See. At yung pong ating pag-uusapan ay kwento ng dalawang tao, actually bulag sila, at sila ay pinagaling ng ating Panginoon. At meron kong dalawang mahalagang bagay na nakita na ginawa nitong dalawang bulag na to para matanggap nila yung ipinapanalangin nila. Okay? So, two things to make the blind see. Matthew chapter 20, mag-start po tayo sa verse 29. Sabi po sa 29 to 30, nang sila'y papalabas na sa Jericho, sumunod sa kanya ang napakaraming tao. Si Jesus Christ po yung tinutukoy, no? May dalawang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng lansangan. Nang marinig nilang nagdaraan si Jesus, sila'y sumigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Verses 31 to 32. Ngunit sinaway sila ng maraming tao upang sila'y tumahimik. Ngunit lalo silang nagsisigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, Panginoon, anak ni David." Tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, "Anong nais niyong gawin ko sa inyo?" Last two verses po. Verses 33 to 34. Sinabi nila sa kanya, "Panginoon, mabuksan nawa ang mga mata namin." Dahil sa habag ay hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata. Kaagad nakakita silang muli at sila'y sumunod sa kanya. Marami nang may sakit ang pinagaling ng ating Panginoon, no? Kapag babalikan natin at pag-aaralan natin yung bawat kwento ng mga himala na ginawa ni Jesus Christ, alam nyo, unique sila eh. May iba't ibang messages na makukuha talaga tayo. Okay, paano tayo makaka-relate sa kwentong ito? Di naman tayo bulag. Mula dito sa kwentong ito, makikita natin na itong dalawang lalaking ito ay meron silang pangangailangan. So, lahat tayo, meron tayong pangangailangan. At sino ang makakatugon dun sa pangangailangan nila? Si Jesus Christ. So, same with us, sino rin ang makakatulong at makakatugon sa ating mga pangangailangan? Iyon ay si Jesus Christ. Dahil kung sino siya, dito sa mga kwentong pag pinag-aaralan natin, yun din yung Jesus Christ na nasa puso natin at tinatawagan natin. So, kapag nakikilala natin ang Panginoon, lumalawak din ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? So, two things. Ano yung unang thing, no, na makikita natin dito? Number one, naniniwala ako na kung itong dalawang ito ay lagi rin nating gagawin at mananatili sa buhay natin, guys, maraming dilim ang magliliwanag sa buhay natin. Okay, number one, listening to the message about Jesus. Very common. Pero guys, tingnan nyo kapag tayo ay laging accommodating sa Word of God, minsan meron tayong mga messages na maririnig or meron tayong mga Bible verses na pag-aaralan, di mo naman talaga siya kailangan nung araw na yun. Pero hindi siya mawawalan ng kabuluhan dahil may panahon na kakailanganin mo yung message na yun. Or meron ka mga taong makakasama, ma-encounter na sila pala yung may kailangan ng word na natanggap mo. Guys, yung dalawang bulag sila. Pero hindi sinabing bingi sila. Okay? So yung message, yung mga kwento tungkol kay Jesus Christ, yun lang yung source na meron yung dalawa. Imagine nyo na yung kanilang kalagayan. Ang meron lang sila guys, yung kwento ng mga tao. Yung mga ginagawa ni Jesus Christ ay hindi naman ito ginagawa sa isang lugar lang. Kahit nasan si Jesus Christ, meron siyang ginagawang himala. So paano nakarating sa kanila yung message na to from different witnesses, no, sa iba't ibang tao? And guys, nandito sila sa tabi ng daan at malamang marami mga taong dumadaan, may mga dayuhan. At alam mo yun, yung mga simpleng word of mouth galing sa mga taong nakakita or nakabalita lang ng ginawa ni Jesus Christ. Yun lang yung source nila. Kaya salamat sa mga marites, no? Thank you sa inyo dahil may kabuluhan din ang inyong mga ginagawa. Guys, nakita natin dito na nag-depend sila kung ano yung naririnig nila tungkol kay Jesus. Lagi niyo tatandaan mga kapatid, hindi lang good information ang kanilang naririnig. Siguro mag-a-agree kayo sa akin.
Dahil alam naman natin, marami pa rin kalaban si Jesus Christ na ang information na pwede nilang marinig is pro-Jesus or against Jesus. Pero sila guys, nag-depend sila dun sa mabubuting bagay na narinig nila tungkol kay Jesus Christ. So ano ibig sabihin? Nag-base sila sa katotohanan. Imagine niyo guys, nung naririnig nila yung mga balita ngayon, ini-imagine nila kung ano yung gagawin nila at yung mangyayari sa kanila pag dumating o dumaan si Jesus sa lugar nila. Siguro nagpaplano sila na, wag tayong umalis dito o kung uuwi man tayo sa bahay natin, pagising pa lang natin sa umaga, bumalik na tayo rito kasi baka anytime dumating si Jesus Christ. Nagets niyo yun? They were so dependent dun sa narinig nila at pinaniwalaan nila yung kanilang pinakikinggan. Kaya guys, I call it believing and expecting result. Pero ito nga yun guys nag-pray tayo pero nagwo-worry pa rin tayo. Ibig sabihin, naniniwala ka na pakikinggan ng Panginoon pero hindi ka nag-e-expect ng result. And mga kapatid, hindi yun ang tamang process or hindi yun ang tamang equation ng faith at ng receiving from God. Kasi kapag naniwala ka, dapat mag-expect ka na may result. Sabi sa Romans chapter 10, verse 11, sapagkat sinasabi ng kasulatan, guys, tignan nyo bago ko ituloy yung pagbabasa. Sabi sa John chapter 21, kung isusulat daw ang lahat ng ginawa ni Jesus Christ, hindi kakasya ang mundo, ang sanlibutan, para maisulat daw yung lahat ng ginawa ni Jesus Christ. Okay. So, ibig sabihin guys, yung Bible na binabasa natin, itong naging reference natin tungkol sa Panginoon na naisulat at na-compile sa isang maliit na libro, guys, ibig sabihin, ano na lang yan, piling-pili. Pero itong mga bagay na pinili ng Panginoon, guys, ibig sabihin, dahil nakasulat na yan, ibig sabihin, maaasahan talaga natin yon. Mapagtitiwalaan natin yon. Bakit? Isinulat Nagigets yung gusto kong sabihin? Guys, kasi kung hindi seryoso ang Panginoon doon, hindi niya hayaan na masulat pa yon. Bakit? Baka mabasa pa natin. Sabi ng Panginoon, wag natin isulat yan kasi baka mabasa pa ni Ma'am Nelia, baka paniwalaan ni Ma'am Nelia, hindi ko na nga yan gustong gawin. Pero dahil isinulat niya, guys, ito sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. At ito guys, ito yung pinanghahawakan ng mga bulag, itong dalawang ito. They were believing and they were expecting result. Kahit wala pa si Jesus Christ, they just heard the messages ng patungkol sa ating Panginoon. Nag-expect talaga sila. Ay nako, pag yan dumaan talaga dito, hindi talaga siya pwedeng hindi tatambay dito, hindi talaga siya pwedeng hindi niya ako mapapansin. Magpapakitang gilas talaga tayo. And they imagine it. Guys, meron akong gustong i-share sa inyo na isang bagay na natutunan ko, na kapag meron tayong pinagpe-pray sa Panginoon, imagine mo na tinanggap mo na yung hinihingi mo. Can you do it? Can you apply it? Kaya mo bang paniwalaan na kung meron ka talagang ipinapanalangin, guys, napakahalaga na babad tayo sa salita ng Panginoon. Again, listening to the message about Jesus. Kapag babad ka sa salita ng ating Panginoon, kapag patuloy mong kinikilala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng pakikinig mo ng mga messages na ipinapakilala at gino-glorify ang ating Panginoon, guys, naniniwala ako, yung maging yung prayer natin, tama rin. Kapag merong encouragement siya sa puso mo na, sige, hinihiling mo yan, paniwalaan mo na. Guys, naniniwala ako, faith also includes imagining. Alam mo yun, yung ini-imagine mo na pag ginawa at kapag binigay na ng Panginoon. At naniniwala ko, itong dalawang to, yan yung ginagawa nila. Bakit? Wala sila nakikita Ang tangi lang talaga, meron sila yung kanilang pandinig and their imagination. Kaya naniniwala ko guys, blindness is not an infirmity, but a strength. Minsan, yung pagiging bulag sa sitwasyon, hindi man bulag ka physically, bulag ka sa sitwasyon, ibig sabihin wala kang nakikita. Guys, hindi yan infirmity, hindi yan kakulangan, but actually it is a strength. Bakit? Kasi iiral sa atin yung tamang konsepto ng pananampalataya.
believing even we don't see. And sometimes, sabi ko nga sa inyo guys, ang kalaban at ang opposite ng pananampalataya is not doubt, but sight. No? Kasi may nakikita tayo. Paano kung ang nakikita lang natin, pangit, hindi maganda? Paano natin i-imagine? Ang nai-imagine mo na natin ay gumagawa ka na ng hakbang at paraan at hindi mo na aantayin yung gagawin ng ating Panginoon. No? Kasi ang nakikita mo ay negative, hindi talaga pwede, hindi talaga yata pwede, hindi yata mangyayari. Nakatingin ka sa oras mo na parang late na, nakatingin ka sa kalendaryo, parang late na, parang hindi nagagawa ang Panginoon. Kaya blindness is not an infirmity. Sometimes it is a strength. I-share ko sa iyo yung personal testimony ko kung bakit itong message na to ay naging napakahalaga sa akin. Minsan, nagising ako in the middle of the dawn, di ko na matandaan kung anong oras yun at hindi na ako makatulog. Pero sabi ko, Lord, alam ko pinagpe-pray mo ako. Sabi ko, wala ako guys, ibang maisip na ipagpe-pray. Pero alam ko, merong gustong marinig sa akin ng Panginoon. Dahil alam ko, kitang-kita niya yung laman ng puso ko. Kaya nung parang wala akong maisip sino pa bang pagpe-pray ko, pero hindi pa rin ako makatulog, sabi ko, okay, ito na Lord. Kausapin na kita heart to heart. Alam mo, sabi ko guys, sa Panginoon, ang hirap naman kasi ito ng kalagayan namin ngayon eh. Example, si Abraham, lagi ko siyang ikinekwento na nanampalataya siya sa inyo, nakapag-antay siya sa inyo sa loob ng mahabang panahon. Lord, kasi naman si Abraham, naririnig ka niya eh. Nagpakita ka pa nga sa kanya eh. I mean, ang dali nilang paniwalaan dahil nakikita ka nila, naririnig ka pa nila. Pero kami, anong meron ako? Sabi ko, Lord, anong meron ako? Ang meron lang ako ay ito, yung Bible. Pero asan ka? Parang, alam mo yun, yung sinasabi ko sa Panginoon, parang, ang hirap, Lord, ng sitwasyon namin. Yung mga ginawa mo ng miracles nung nandito ka sa lupa, andito ka eh. Sabi ko ganun, kasi buhay ka, lalapit lang sila sa inyo, hahawakan mo sila. Kapag lumapit sila sa inyo, lalapitan mo sila. Sabi ko, pero yung sitwasyon namin, Lord, para ang hirap. And guys, alam mo, ito yung sagot sa akin ng Panginoon, tong kwento na to, tong passage na to. At dito pinakita sa akin ng Panginoon na naiintindihan niya yung aking sinasabi. Alam niyo guys, hindi naman ako sinagot na Lord nung nagpe-pray ako eh. Kasi pagkatapos kong sabihin, nakatulog na ako. Alam niyo, yung parang ang Panginoon, ginising niya ako kasi alam niya meron laman yung puso ko na ayaw kong i-voice out. So sometimes, it is helpful to be honest with God. Galit ka ba? Sige, sabihin mo na. Nagdududa ka? Sige, sabihin mo. Kasi minsan, hindi nakakatulong yung sugat na nakatago. Hindi gumagaling yun. Malibang i-expose mo ang sugat, mas madaling magamot ang sugat na naka-expose sa labas at hindi nakatago. At naniniwala ako nung madaling araw na yon, talagang ginising ako ng Panginoon dahil nakikita ng Panginoon, hindi gagaling yung question ko na yon kung hindi ko sasabihin sa Panginoon. At yun, nakatulog na nga ako. Nakatulong sa akin mga kapatid na maintindihan yung sitwasyon natin. Oo nga naman, kung pakikinggan nyo ako at naiintindihan nyo ako, kaya naman ang dali sa kanilang sumunod, andun kasi kitang-kita kasi nila eh, no? Kitang-kita nila. At ang dali magtiwala sa Panginoon dahil obvious talaga yung mga miracles na ginawa ng ating Panginoon. Pero guys, tingnan nyo yung mga bulag, wala rin naman silang nakita eh. Diba? Yung mga bulag, at nung napag-aralan ko to, sasabi ko, ay okay, meron din pala talaga akong makaka-relate tayo. Hindi pwedeng, anak, hindi pwedeng unfair ako sa inyo. Kasi meron ding mga taong kagaya nito. Bulag din sila, wala rin silang nakikita. Wala rin silang signs na talagang pwede nilang pagbasihan. Bakit? Blind nga sila eh. Anong meron na sila? Just words. Yun lang ang meron sila. Pero guys, maikukumpara pa rin ba natin na kawawa tong mga to kasi bulag sila? Hindi sila kagaya nila Abraham, hindi sila kagaya ng ibang mga Bible characters na nakarinig talaga sa Panginoon. Hindi rin eh. Hindi naging limitasyon yung pagiging bulag nila. Guys, nakita ko dito sa pinag-aaralan natin na hindi limited ang Panginoon sa mga bagay na nakikita natin.
Amen? At guys, sabi ko pa nga rito, for sure nga, naranasan din nilang maprank ng mga taong kasama nila. Guys, naranasan nyo na to, minsan nag-aantay kayo. Ang tagal naman, tapos biglang may sasabi, oh, ayan na. Tapos di ba para ikaw, ay, ayan na. Ay, wala, yung pala, wala pala. Di ba? Prank yun eh. And naniniwala ko guys, dahil itong 2 bulag na to, pinagdaanan pa rin nila yan. Na, yung mga kasama nila, oh, ayan na si Jesus. Tapos siguro iba, oh, ako to, ano kailangan nyo? Yung nagbabagong boses pa sa yung pala, yung laging nambibisit lang sa kanya doon sa kabilang kanto, di natin alam, pero naranasan din nila yon. Kaya sa panahon natin, hindi mahalaga na nakikita natin yung mga kilos ng Panginoon. It is enough that we have the Word of God. Dahil itong mga bulag na to, nakaranasan nila yung pagkilos ng Panginoon sa buhay nila, even without signs, even without anything, mga kapatid, nasa kanila lang ang salita ng ating Panginoon. At pero guys, isang bagay na paniniwala ko, there will always be signs. Akala lang natin wala. But most of the times, guys, yung mga signs na yon very subtle, very discreet. But do not ignore the little things that lead you to believe God is doing something behind the scenes. Guys, naniniwala ako, kagaya dito sa 2 bulag na to, hindi sila nawalan, as in totally no sign, totally wala man lang talagang paramdam or hindi. Maybe ang Panginoon, very subtle, very discreet, pero guys, hindi ako naniniwalang wala talaga na ipapakitang sign ang Panginoon o ipaparamdam sa atin. Kaya guys tingnan nyo, di ba may dumarating sa buhay natin, we were praying, we were imagining na ito yung gagawin ng Panginoon at naniniwala tayo na kalooban niya yun kasi ayon sa kanyang mga salita. At ini-imagine natin, pinangahawakan natin yun. Pero guys, may dumarating talaga eh. May nangyayari sa paligid natin. Sabi nga, subtle, ibig sabihin, medyo hindi halata or same lang na doon sa discreet, medyo hindi halata, pero di ba parang, bakit ko kaya nakausap yun, yung taong yun? Or bakit kaya nagkita ulit kami? Or kaya bakit dumaan sa newsfeed ko to? Bakit kaya ito yung sinend sa akin na message ni someone na ganito? Bakit kaya ito yung topic namin ngayong gabi, ngayong prayer meeting namin? Huwag nating i-ignore. Huwag nating i-ignore yung mga little things na naglilid sa'yo na parang sabihin, sige anak, paniwalaan mo. May ginagawa ako behind. Kasi naniniwala ako, the Lord will let us know when He is going to do it. At mga kapatid, naniniwala ako, dun sa buhay ng 2 bulag na yon, hindi accident yon. Naniniwala ba kayo? Hindi yun accident. Talagang itinakda ng Panginoon yung araw na yon. At naniniwala ako, ipinirepair niya yung 2 bulag na parang, okay, just let them hear the words about me, and I will develop their faith until I come to where they are. Sige, hayaan ko, ito lang yung marinig mo. Hahayaan ko na ito lang ang nakikita nyo ngayon. Hahayaan ko, ito lang ang mararanasan nyo. Pero isang bagay, isang araw, sasabihin ng Panginoon, siguro, nung panahon nung 2 bulag, isang araw, yung ini-imagine nyo, magiging totoo na. Amen? Kasi guys, napakahalaga nung na-develop yung kanilang dedication at yung kanilang faith bago pa dumating si Jesus Christ. Bakit? Kasi nung dumating si Jesus Christ, hindi rin smooth ang kanilang pinagdaanan. Amen? Okay. Second thing, mga kapatid. Una, listening to the message about Jesus Christ. Kasi ito yung nagpapatibay ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pangalawang bagay guys na nakita ko rito ay it's praying continually. Okay? Yung pagpapatuloy sa pananalangin. Meron na silang pinaniwalaan, tas nung nakita na nila at nung nalaman nila na nandun ang Panginoon, tingnan nyo di ba sabi dun sa binasa natin, pinigilan sila ng mga tao pero mas lalo silang nagsisigaw. Di ba? Yun yung guys, yun yung bunga nung kanilang pananampalataya, 'di ba? Sabi nga rito, guys, nang marinig nilang nagdaraan si Jesus, sila'y sumigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, anak ni David." Tapos ngunit sinaway sila ng maraming tao upang sila'y tumahimik. Pero ginawa nila,
Ngunit lalo silang nagsisigaw na nagsasabi, "Mahabag ka sa amin, Panginoon, anak ni David." So guys, anong makikita natin dito? Yes, pinigilan sila ng mga tao pero mas lalo silang nagsisigaw. And sometimes, hindi ibang tao yung pumipigil sa atin. Dito sa kwentong ito, ibang tao ang pumigil sa kanila. Pero aminin natin, most of the time, sa sarili nating kwento, tayo mismo ang pumipigil sa sarili natin. Huwag ko na kaya nga ipag-pray, parang ang tagal naman. Huwag na, parang di naman talaga gagawin ng Panginoon. Tandaan nyo guys, take note of this one. Isa sa mga signs na may gagawin ng Diyos na maganda sa buhay mo, kapag may resistance. Hindi man sa ibang tao, minsan ikaw mismo nagre-resist tayo na may gagawin ng Panginoon. At naniniwala ko guys, if we will keep on praying, kahit parang hindi na tayo makapaniwala, kahit parang wala tayong makita, mga kapatid, just keep on. Amen? Just keep on. Kasi guys, tatandaan natin palagi na yung persistence natin sa pananalangin, mga kapatid, yan talaga yung product ng pananampalataya natin. Kung lagi ka magpe-pray, ibig sabihin guys, yun talaga yung pinaniniwalaan mo. Yung ginawa nila na pagsigaw na hindi mapigil ng mga tao, ito yung application nung nai-imagine nila while they were only listening to the message about Jesus. Ito na yan eh. Alam mo yun, yung parang dahil babad sila, na-imagine na nila, alam mo yun, yung narinig nila na si Jesus Christ ay bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga lumpo na nakakalakad, yung mga bulag nakakakita, nung narinig pa lang nila yun, inimagine na nila yun. Hindi natin alam yung duration kung kailan nila unang narinig yung kwento tungkol kay Jesus Christ at nung actual na dumating si Jesus Christ sa kanila. Pero naniniwala ako guys, na-maintain yun, na natili yung word na kwento tungkol kay Jesus Christ. At ito na, nung dumating na si Jesus Christ, ay nako, talagang hindi sila nagpapigil. In-apply na nila yung matagal nilang ini-imagine. At ito yung character na pinakita nila, they will not take no for an answer. Minsan hinahanap sa atin ng Panginoon yung ganitong uri ng pananampalataya. Yung you can still pray even we don't see, even there are resistance na nararanasan tayo. Minsan inaantay ito ng Panginoon. Amen? At ano yung sinisigaw nila? They were loud in speaking out about what they believe, even if it is unusual to others. Ano gusto ko sabihin guys? Ano yung sinisigaw nila? Jesus, Son of David. Alam mo yung sinisigaw nila? Hindi pangalan ni Jesus Christ. Son of David. Guys, yung Jesus ay pangalan lang ni Jesus Christ. Okay? It is a name. Pero ang isinisigaw nung dalawang bulag na to, yung title ni Jesus Christ. Parang kagaya lang siya ng pangalan ko, Rael, pangalan nyo, ganun lang yung Jesus sa panahon nila. Pero kapag sinabing Son of David, guys, ibig sabihin, kinikilala nila na si Jesus Christ is the new King of Israel. Bakit? Kasi guys, lahat na naging hari sa bansang Israel ay lahat anak ni King David. Amen? And guys, sabi ko sa inyo yun yung isinisigaw nila na unusual sa mga tao kasi yung ibang tao, hindi nila choice sabihin yung Son of David. Maybe pwede na lang i-address ang Panginoon bilang Jesus or Guro. Pero pag sinabi mong Son of David, nako guys, delikado ka doon. Kasi nga, nakapaligid yung mga espiya at yung mga galit kay Jesus Christ. At ang tendency nito, pwede silang ipapako rin ng mga kalaban ni Jesus. But, di sila napapigil. Diba? Hindi. Ito yung babanggitin namin. Why? Guys, kasi babad sila dun sa salita tungkol sa ating Panginoon. And when the right time comes na nandiyan ang Panginoon, di na sila pumigil. They spoke it out very loud. Ito yung paniniwala ko. Isisigaw ko. They spoke first about who Jesus is and what He can do rather than what their problems are. Nakita niyo yun?
ang sinisigaw ng dalawang bulag, Son of David. No? Ang sinisigaw na hindi sinabi, bulag kami. Di ka ba naaawa sa amin? Bulag kami. No, hindi. Ang namutawi at ang una nilang sinisigaw kung sino si Jesus at ano ang kaya niyang gawin. Amen? At minsan, ganun tayo yun yung nalilimutan natin. Kaya hindi tayo makapag-pray continually. Kaya hindi tayo makapag-pray confidently. Kasi nauuna sa atin, sa ating mga isipan, yung laki ng problema natin. Hindi nangingibabaw sa atin yung laki ng Diyos natin. Na kahit magsama-sama ang mga problema, hindi naman talaga nila kayang takpan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Mas malaki pa rin ang ating Panginoon. At nung time guys na sila ay nung tumigil ng Panginoon at ipinatawag sila at tinanong sila ng Panginoon, ano ang kailangan nyo? And then, mga kapatid, walang paligoy-ligoy. They ask specifically. Sabi nila, gusto naming makakita. Amen? 2 things. Mga kapatid, 2 things sa buhay natin para laging lumiwanag yung bagay na madilim sa buhay natin. Lagi nating i-accommodate ang salita ng Panginoon sa buhay natin. And don't stop praying. Pray continuously. Kasi yung pananalangin natin, yan ay produkto ng intimacy mo sa Panginoon. Yan yung application ng pagkakilala natin at ng pagkaunawa natin sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero meron pa isang bagay na gusto kong pag-usapan natin. Tingnan naman natin si Jesus Christ. Amen? Napag-usapan natin yung dalawang bulag. Ano yung ginawa nila? Pero hindi talaga pwedeng matapos ang mensaheng ito guys kapag hindi natin tinutukan ano naman ang ginawa ni Jesus Christ. Guys, alam niyo kung ano yung pinakita dito sa kwentong ito? Yung compassion ni Jesus Christ. Bakit? Ito yung specific character na binanggit sa Bible, sa verse na to. Anong sabi doon mga kapatid? Sa verse 33 to 34, sinabi nila sa kanya, Panginoon, mabuksan nawa ang mga mata namin. Guys, nakita niyo to? Dahil sa habag, dahil sa awa, dahil na-touch ang Panginoon, dahil sa compassion, sa mercy ni Jesus Christ, anong ginawa ng Panginoon? Hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata. Pero guys, hindi pa yun ang unang ginawa ng ating Panginoon. Amen? Anong ipinakita ng Panginoon? Dito sa verse 32, tumigil si Jesus. Nung hindi sila tumigil sa pagsigaw, ay titigil, hindi kami titigil. Mga kapatid, ang unang ginawa ng ating Panginoon, tumigil siya. Ano yung magpapatigil sa Panginoon? Yung pananampalataya. Our faith attracts Him. Hindi talaga na-attract ang Panginoon doon sa pagmamakaawa, sa self-pity. Yung hindi talaga siya guys, ako nung bata ako, napakatampongero ko. Feeling ko, kapag ipinakita ko nagtatampo ako, masusunod na yung gusto ko. Pwede yung mangyari sa mga magulang. Pwede yung mangyari dun sa jowa mo, sa asawa mo, na pag nagtatampo ka, yung tipong, mapapamatay ako, yung mananakot ka pa. Pwede mo talagang makuha yung gusto mo. Sa Panginoon, hindi. Hindi na-attract doon ng Panginoon. Na-attract ang Panginoon kapag nagtitiwala tayo sa Kanya. Amen? Kasi minsan ganito tayo, akala lang natin He is just passing by, but at the right time, He will stop and perform His purpose. Kaya minsan hindi tayo, maybe dun sa ibang tao na nandito sa kwentong ito, naniniwala ako, marahil hindi lang silang dalawa ang bulag. Pero baka yung iba, kaya hindi sila consistent, hindi sila naging persistent sa pagsigaw at paglapit sa Panginoon. Kasi siguro inisip nila, dadaan lang naman si Jesus. Wala naman siyang bahay dito eh. Saka na lang pag tumambay siya rito. Hindi, yung dalawa, kahit dadaan ka lang, hindi kami titigil. Hindi kami papayag na hindi mo gagawin yung hinihingi namin. Guys, lagi mong isipin, lagi nating isipin, hindi ka lalagpasan ng Panginoon. Guys, hindi gano'n ang Panginoon sa'yo. Hindi ka niya lalagpasan lang. Kapatid, kapag may faith ka sa Panginoon, kapag tumatawag tayo sa Panginoon,
Hindi ka bubuyog or langaw lang na gaganon sa Panginoon. Para ka pang gusto ka pang hampasin ng Panginoon. No. Your prayer attracts Him. Kapatid, lagi natin tandaan na compassionate ang Panginoon. Yung prayer mo mahalaga sa Panginoon. Kung concern ka dun sa hinihingi mo, ibig sabihin, concern na yun ng Panginoon. Bakit? Ikaw yung tumatawag sa Kanya. And we are important to Him. Guys, dapat ito yung makita ng faith natin, yung kagaya nung nakita ng dalawang bulag na to. Kailangan makita lagi natin ng Panginoon na siya ay mahabagin. Kasi nga guys, minsan iniisip natin na kailangan natin magmakaawa palagi sa Kanya para ibigay niya ang mga panalangin natin. Guys, minsan ganito tayo mag-pray. Nako guys, realidad to na gusto kong i-correct sa inyo. Minsan, halimbawa, kailangan natin ng kagalingan doon sa ating mga karamdaman. Kailangan natin halimbawa ng peace of mind. Pagtapos magpe-pray tayo sa Panginoon, imagine niyo, ito yung mali natin Feeling natin, ang kakampi natin yung peace of mind. Tas ang kalaban ay ang Panginoon. Na kapag nag-pray tayo, Lord, bigay mo naman yung peace of mind. Kapag nagpe-pray tayo sa Kanya, para siyang kaaway. Na kailangan mong kumbinsihin siya na, sige na, kapag binigay mo sa akin yan, ako, edi sisimba ko palagi. Mga kapatid, mali. Ang Panginoon, ito yung totoong ugali ng ating Panginoon. Nahahabag siya sa atin. Amen? Naaawa siya sa atin at hindi siya yung parang kalaban na parang itinatago niya yung peace of mind dahil kailangan mo. Hindi, pilitin mo muna ako. Guys, hindi siya bully. Amen? Siya ay mahabagin. Bakit? Ito yung karakter ng Panginoon Mula sa Biblia, hindi pa daw natin sinasabi yung ating mga prayers, alam na niya. Bakit? Kasi lagi niya siyang nakatingin sa atin. Lagi kanyang nakikita. Kaya bago mo pa kailanganin yung isang bagay, alam na ng Panginoon na kailangan mo yun. Guys, wag nating isipin na ang Panginoon ay kalaban natin. The Lord is for us. He is not against us. Amen? Pangalawang kailangan natin makita. Guys, kapag nagpe-pray ka sa Panginoon, isipin mo palagi at paniwalaan mo na gustong-gusto niyang ibigay ang ipinapanalangin natin. Hindi lang niya kaya, gusto rin niya. Guys, magkaiba yun Na sinasabi natin, Lord, kaya mo namang ibigay Pero parang ang doubt ng faith natin, ang doubt ng isipan natin, ng puso natin, kasi kaya naman talaga ibigay nila, pero parang ayaw naman niya. Guys, dapat ang tingin natin sa Panginoon, yung kanyang compassion, hindi lang niya kayang ibigay yung ating mga pinapanalangin, gusto rin niyang ibigay yon para sa atin. I-summarize natin guys yung ating mga natutunan. Always listening to the message about Jesus. It will keep your faith on fire. Amen? Always listen to the word. Always listen to the message. Lagi kang maglagay ng panahon na lagi meron kang maririnig, may mamemeditate ka na message tungkol sa Panginoon. If you are blinded now, that's a good thing. That is our asset and not a liability. And always pray what you believe. Kapag pinaniwalaan mo na yun, mga kapatid, kapag nakita mo yung mga subtle signs, yung very discreet signs na parang nagkakalakip-lakip sila, wag mo nang i-ignore yun, mga kapatid. Wag mo i-ignore. Maniwala ka, ganun ka-faithful ang Panginoon. Ipine-prepare ka niya. Minsan hindi siya magpapakita sa'yo ng yung araw ay bumaba o may anghel na bumaba. Hindi, minsan hindi ganun. Hindi ganun kalaki. Minsan maliliit lang. When you have it, always pray what you believe. Amen? Bakit? This is our assurance. Amen? Meron tayong assurance. At ano assurance natin? Jesus is compassionate. And He is not against us. He is always and always and always for us.